Paano nga ba mag-open ng Metro Bank checking account? By the way, kung first time mo sa channel natin and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Napakalaking bagay kung meron kang checking account, lalo kung kailangan mo ng mga post-dated check kung saan magbabayad ka in advance pero hindi cash ang gagamitin, instead, cheque. At pag-usapan natin yung sa Metro Bank kung saan pwede kang mag-open ng regular checking account or account 1 checking account. Ano yung pinakamalaking kaibahan ng dalawa? Una-una yung maintaining balance niya at yung initial deposit na din. Para sa account 1, 25,000 pesos yung nire-require para dyan. Para naman sa regular checking account, nasa 10,000 pesos. Yung initial deposit, yun din yung amount na pang maintaining balance. Kapag nag-fall below dito, merong penalty para dyan kung saan kapag dalawang magkasunod na buwan na hindi nasunod yung minimum na maintaining balance, para sa regular checking account, 300 pesos. Para naman sa account 1 or commercial account, nasa 500 pesos yung charge para dyan. Again, ninamin lang natin na ito ay kapag dalawang buwan na magkasunod na hindi na-maintain yung maintaining balance, doon lang magkaka-charges nito. At bukod pa sa mga purpose kung bakit nga ba tayo mag-open katulad ng mga post-dated check, ito rin ay pwede magamit globally. Pwede rin ma-access online, ibig sabihin yung mga lumabas at pumasok na pera, yung mga spends or balances, pwedeng ma-check real-time through online banking. At pwede yan ma-access 24/7. So ano ba dapat yung piliin ko? Yung regular checking account or yung account 1? Parehong may cheque, ang pinaka-deal breaker kadalasan dito ay kung ano talaga yung pinaka-purpose mo. Kung sakaling pang-issue lang naman ng cheque na hindi kadalasan nako-cover ng debit card o yung mga post-dated check, pwede na ang regular checking account. Bukod pa dyan, itong account na to ay may kasama na ring debit card kung saan pwede mo rin magamit pang payment or pang withdraw. At katulad ng sabi natin kanina, mas maliit ang maintaining balance niya kumpara sa account 1 na 10,000 pesos lang, pwede ka nang makapag-open nito. At tandaan lang din na wala itong interest. Unlike sa account 1, meron siyang ina-offer na interest. Pero ang minimum amount para makakuha ng interest dito sa account 1 ay nasa 50,000 pesos. Bukod pa dyan, kung sakali naman na ang gusto mo ay commercial checking account, ibig sabihin hindi nakapangalan sa isang tao, instead sa isang business name or sa sole proprietor or sa partnership or unincorporated accounts, checking account talaga ang pinakabagay para dyan. So, paano nga ba mag-open ng account na katulad nito? Ang pinaka-requirements talaga ay one valid ID, lalo kung regular checking account. Kasama sa ID is yung national ID kahit wala itong pirma. Pwede rin naman yung sa passport, driver's license, PRC ID, postal ID tinatanggap na rin, voter's ID, GSIS ID, at marami pang iba dito. Sa account 1, lalo kung commercial checking account, hihinga din kayo ng requirements for sole proprietor, may mga business registration na hihingin sa inyo. Also, yung proof of income at maging additional form. For partnership, may hihingin din sa inyo additional requirements katulad ng registration ninyo sa Security and Exchange Commission, articles ng co-partnership, at partnership resolution para makapag-open ng basic na business checking account. Also, for unincorporated accounts, valid government-issued ID, pwede. Articles of association at marami pang iba dito yung hihingin para makapag-open ng checking account na to. So, kung ready na yung mga requirements ninyo, valid ID and yung proof ng business, pwede na pumunta sa pinakamalapit na branch ng Metro Bank. Hindi ito napoprocess online, instead sa Metro Bank branch talaga. At doon, sabihin lang sa guard na mag-open kayo ng account. Papuntahin kayo doon sa bank officer at isasubmit yung requirements. Part ng KYC or Know Your Customer is tatanungin kayo ng bank officer kung para saan ba yung pag-open ng bank account. Also, kung ano na rin yung pinaka-source of income. Mag-ready na lang din ng TIN number or SSS number just in case tatanungin din ng bank officer. Doon din sa branch, papafill upan kayo ng mga form at signature cards. Kapag okay na lahat, hihingin sa inyo yung initial deposit depende kung 10,000 pesos or 25,000 pesos. For initial deposit, pwede namang lumagpas sa amount na to. At kapag okay na, hihintayin nyo na lang yung pinaka-approval. Kapag na-approve, pwede nang ma-issue sa inyo yung cheque, yung debit card, or passbook, depende na rin sa account na inopen ninyo.
At yun yung proseso para makapag-open ng checking account sa Metro Bank. Again, hindi ito online. Kailangan pumunta sa branch mismo ng Metro Bank at hintayin na ma-issue sa inyo yung debit card, passbook at cheque. Pwede nyo na rin palitan yung PIN code ng debit card na may issue sa inyo. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check yung mga nasa baba. Sana makatulong. See you sa mga next videos. Bye-bye!